Hay, sa wakas, malaya na ako. Tulad ng usapan natin, sa'yo ang bata, sa akin ang bahay. Paalam na, may ex-husband. Ano ba yan? Pweh! Babaeng pulubi. At tuluyan na nga itong umalis. Miss? Miss? Nagising ang babae. Miss, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Miss, bakit dito ka natutulog? May problema ba? Kuya, kararating ko lang galing probinsya. Ninakaw ang mga gamit ko. Nawala pati cellphone at pitaka ko. Kaya hindi na ako makahanap ng trabaho. Wala na akong ibang mapuntahan. Saan ka nakatira ngayon? Wala akong matitirahan. Ilang araw na rin akong natutulog dito. Ilang araw na din akong hindi kumakain. Sobrang gutom na ako. Hindi ko na kaya. Miss, huwag ka nang mag-alala. May konti akong pera dito. Kunin mo to at bumili ka ng makakain mo at maisusuot mo. Wag na kuya, sobrang dami ang pera na to. Hindi ko matatanggap. Tanggapin mo na miss. Kung ganun, maraming salamat sa'yo. Kapag nagkatrabaho ako, pangako babayaran ko to. Oo nga pala. Kuya, pakibigay mo ang contact number mo para balang araw mababayaran ko tong pera. Miss, mahirap ang buhay ngayon lalo na kung wala kang matitirahan. Oo nga pala. May dala akong palawit ng baby. Binili ko ito para sa anak ko. Magkapares ito sa kanya. Naway maging gabay ito para maging ligtas ka. Kuya, maraming salamat sa'yo. Walang anuman. May gagawin pa kami kaya mauna na kami. At tuluyan nang umalis ang lalaki kasama ang anak. Hoy, tumigil ka dyan. Ngayon, kung hindi mo sasabihin kung saan ang tatay mo, hindi ka makakaalis. Sandali lang. Kayong dalawa, bakit nyo inaapi itong bata? Itong bata, may utang sa akin ang tatay niya. Bakit? Ano bang pakialam mo? Anong pakialam mo? Magkano ba utang nila sa'yo? 5,500 lahat. Sekretary Wang. At inutusan na nga niya ang kanyang sekretary na bigyan ng pera. Tara. Bata, ayos ka lang ba? Salamat po tita, ayos lang ako. Mabuti naman. Sige, umuwi ka na, ingat ka ha. Tita, yung pera babayaran kita balang araw. Tara na. Nagulat siya sa kanyang nakita isang bracelet. At agad niya itong ikinumpara sa kanyang suot. Kahawig na kahawig ito. 8 taon ang nakalipas, sa wakas nakita rin kita. Sekretary Wang, bumalik ka na sa opisina. At dali-dali niyang sinundan ng bata. Nagbabaka sakali na ito na nga ang taong matagal na niyang hinanap. Pa, nandito na ako. Shawi, nandito ka na pala. Eto, binili ko para sa'yo. Salamat anak. Pumasok ka na at gawin mo na yung mga assignment mo. Pa, kanina may isang tita na binayaran ang utang mo. Tita? Sino kaya yun? Di ko rin alam. Pasok na po ako. Maya-maya ay tumunog ang kanyang telepono. Hello, Teacher Lee. Kayo po ba ang tatay ni Zoer? Tungkol ito sa tuition niya. Teacher Lee, pinag-ipunan ko pa po yung tuition ng bata. Ganito na lang, bigyan niyo ako ng 3 araw, dadalhin ko dyan ang bayad. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo maibigay, hindi na makapasok ang bata. Sige po, maraming salamat Teacher Lee. Kailangan makapag-isip ako ng paraan. Pero walang kasiguraduhan ang construction. Ano kayang gagawin ko? Naaawa siya sa kalagayan ng taong tumulong sa kanya noon. Kaya tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Hello, Sekretary Wang. Pakihanda ang pera at dalhin mo dito. Pagkababa ng telepono ay agad na niya itong pinuntahan. Kuya! Kuya! Naalala mo pa ba ako? Hello! Kailan ba tayo nagkita? Di mo na ako maalala. Naalala mo ba ilang taon na ang nakalipas?
Tinulungan mo ang isang pulubi at binigyan mo ng maraming pera? Oo nga pala, binigay mo pa ito oh. Bracelet? 6 na taon na ang nakalipas? At dito nga ay pumasok na sa kanyang alaala na may tinulungan siyang babae noon na nangailangan ng tulong. Oh, ikaw pala yun. Ang tagal na nun. Umayos na ang buhay mo at lalo ka nang gumanda. Siguro ang yaman mo na ngayon. Kuya, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ko ngayon. Hay naku, maliit na bagay lang yun. Hayaan mo na. Kuya, kumusta naman na ang buhay mo ngayon? Ako, ayos lang pagkatapos ng diborsyo. Wala naman akong pinag-aralan at wala akong eksperyensya. Kaya dito na lang ako sa probinsya nagtrabaho. Nakakaraos naman. Kahit maliit lang ang kita, ang importante marangal ang trabaho. Wala ka pa rin bang asawa? Oo, wala pa. Ako rin, wala pang asawa. Kuya, pwede ba kitang maging nobyo? Miss, ikaw na President Han. Ito na po yung pera na pinakuha nyo. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Kuya, yung sinabi ko kanina, payag ka bang maging nobyo ko? Miss, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Tingnan mo, isa ka ng matagumpay na tao. Samantalang ako, isang simpleng tao lang na taga-probinsya. At may anak pa ako. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kuya, walang pinipili ang pagmamahal. Kung hindi dahil sa tulong mo noon, malamang wala ako dito sa kinatatayuan ko ngayon. Isa pa, ano naman kung hiwalay ka? Wala namang masama sa diborsyo, di ba? Pwede ka pa rin naman magmahal. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling magsama tayo, ituturing ko ang anak mo na tunay kong anak. Mamahalin ko siya na parang anak ko. Ah, siya nga pala. Hindi pa ba nabayaran ang tuition ng anak mo? Heto, may pera ako, tanggapin mo. Bayaran mo na ang tuition niya. At magsama na tayong dalawa. Aral, ang tunay na tulong, gaano man kaliit, ay nag-iiwan ng malaking bakas sa puso ng iba. Ang kabutihan na itinanim ay babalik din bilang biyaya at pagmamahal. Huwag maliitin ang sarili dahil lahat ay may karapatang magmahal at maging masaya. Kahit pa may nakaraan.